Good evening, everyone. Special to you, Mom. My name is Raisa Shonelio, the reporter of Group 5. So, my topic is fundamental guidelines for the appropriate action and orders in the proper exercise of authority. The explanation of 11 principles of leadership. Number 1, kilalanin ang sarili at pagbutihin. Unawain ang iyong mga kalakasan at kahinaan at pagbutihin ang iyong sarili. Number 2, kahusayang teknikal at taktikal. Maging mahusay sa iyong larangan at mga kasanayan. Number 3, responsibilidad ng mga nasasakupan. Hikayatin ang mga nasasakupan na magkaroon ng responsibilidad. Number 4, tamang desisyon. Gumawa ng mga desisyon na tama at napapanahon. Number 5, maging huwaran. Maging isang mabuting halimbawa ng mga nasasakupan. Number 6, alagaan ang mga nasasakupan. Alamin ang mga pangangailangan at alagaan ang kapakanan ng mga nasasakupan. Number 7, ipaalam sa mga nasasakupan. Ibigay ang mga kinakailangang impormasyon sa mga nasasakupan. Number 8, tanggapin ang responsibilidad. Tanggapin ang responsibilidad sa mga gawa at desisyon. Number 9, tiyakin ang pagganap ng gawain. Tiyakin na nauunawaan, sinusubaybayan at natatapos ang mga gawain. Number 10, sanayin ang mga nasasakupan. Sanayin na magtatrabaho bilang isang kupunan. Number 10, gamitin ang mga kupunan ayon sa kakayahan. Gamitin ang mga kupunan ayon sa kanilang mga kakayahan at kahusayan. Ang mga prinsipyong ito ay naglalayong gabayan ang mga leader na sa pagganap ng kanilang mga tungkulin at responsibilidad. Next, leadership indicators. Number 1, morally. Ang estado ng kaisipan ng isang individual tungkol sa kanyang kumpiyansa, kaligayahan, disiplina at iba pa. Number 2, disiplina. Ang estado ng kaayusan batay sa pagsunod sa mga patakaran ng otoridad. Number 3, spirit de corps. Ang katapatan, pagmamahal at sigla sa unit, organisasyon na pinapakita ng mga membro nito. Number 4, proficiency. Ang pisikal at teknikal na kakayahan ng isang individual. Number 5, effectiveness unit. Ang unit na nakakamit ng mga misyon na nakatalaga sa kanya sa pinakamaliit na oras, gastos at kaguluhan. Let's proceed operation. Number 1, ang pag-deploy ng mga tao at resources ayon sa banta at pangangailangan ng organisasyon. Number 2, pagtatakda ng mga pangunahing patakaran at tungkulin ng individual sa kabuuang organisasyon, unit at post assignment. Number 3, pagsasagawa ng patrol, paghahanap, pag-aresto at pag-recover. Number 4, pagbigay ng seguridad sa VIP at mga kaugnayan sa serbisyo sa proteksyon. Number 5, pagpapatupad ng mga patakaran at regulasyon. Number 6, pagkontrol sa mga tao, sasakyan at ari-arian. Let's proceed administration. Number 1, screening requirement at dokumentasyon ng mga tauhan. Number 2, pagsasanay at pagdevelop. Number 3, moral, karapatan at benepisyo. Number 4, gawad at disiplina, kapakanan at integridad. Number 5, pagbabayad. Number 6, pagbuo ng budget. Number 7, logistika at pag-sourcing ng supply. Number 8, pagtataya ng pagganap. Number 9, inspektorat at post-audit. And the last, technical services, investigasyon at pagsulat ng mga ulat.
pagsisiyasat at pagdokumenta ng mga insidente o pangyayaring may kaugnayan sa seguridad. Number 2, pangongolikta ng mahalagang impormasyon sa seguridad. Pagkuha at pagsusuri ng mga impormasyon na mahalaga sa seguridad ng organisasyon o posibilidad. Number 3, operasyon ng mga elektronikong device, CCTV at alarm system. Paggamit at pagsubaybay ng mga elektronikong kagamitan tulad ng CCTV at alarm system para sa seguridad. Number 4, security survey at pagsusuri ng panganib. Pagsusuri ng mga pasilidad at operasyon upang matukoy ang mga posibleng panganib sa seguridad at magrekomenda ng mga hakbang sa pagpapabuti. Ang mga serbisyong ito ay naglalayong magbigay ng suporta sa seguridad ng organisasyon sa pamamagitan ng paggamit ng teknolohiya at pagsusuri ng impormasyon.